Konnichiwa, meus amores! Meron pala ako ikikwento sa inyo mga pi. Yung mami pala ng friend ni Maria umorder sa akin ng 2 tubs of cake. Gusto niya daw kasing ipamigay dun sa school ng anak niya dun sa may nursery naman. And it so happened na classmate din pala ni Gabi yung anak niya doon sa nursery school. Kasi kanina, nung sinundo ko si Gabi, lumapit siya sa akin. Nagulat pa nga ako kasi, bakit nandun siya? Wow, bawal yung ibang nanay doon? Pero hindi, nagulat kasi ako nandun siya. Ngayon ko lang kasi nalaman na classmate din pala ni Gabi yung isa niyang anak. Then sabi niya, nasarapan daw kasi siya sa akin doon sa pinauwi kong cake, doon sa friend ni Maria. Kakaiba daw kasi yung lasa kasi usually yung mga flavor lang dito daw sa Japan is yung strawberry, vanilla, chocolate. Yung binigay ko kasi sa kanya is yung pineapple cake na merong coconut. Yung pinakulada Brazilian cake na ginagawa ko na favorite din ni Maria at saka ng asawa ko. Yung pineapple cake na yan, usually yan talaga yung ginagawa kong giveaway sa mga suki ko o kaya masyadong mamahalin yung cake na in-order, ibang flavor, tapos gusto ko silang patikman ng ibang flavor naman ng cake ko. Kasi hindi naman siya normal or hindi, alam niyo yun, yung hindi kasi usual na in-order ng mga tao. Diba usually, ang in-order nila vanilla, chocolate, ube, yema, ganyan. So gusto ko yung niluluto yung pineapple cake kasi na favorite din ng aking biyanan. So ayun na, dami ko na naman kinuwento, just me. So ayun na nga kasi. Nag-order sa akin yung mami ng friend ni Maria. Yan nga yung flavor na yan. Kasi gusto niyang ipatikim sa mga ibang ni Honjin niyang kaibigan, tsaka dun sa teachers dun sa school nga, sa nursery school. Tapos nung nagtanong sa akin siya ng price, sinabi ko 3,500 lang per tab kasi ni-request niya sa akin na tab na mas malaki doon sa binigay ko dun sa anak niya noon. Tapos sinabi ko yung size. So nagulat siya sa akin. Sabi niya, bakit masyadong ang mura? Hindi ka ba lugi doon? So sabi ko, ay hindi, ganyan talaga yung price nung nasa size na gusto mo. And sabi niya, naku, ang sarap-sarap ng cake mo, kailangan mong taasan yan. Kasi diba dito sa Japan, ang mga cake dito is usually nagsa-start siya sa range ng 3,500, 4,000, ganyan, depende pa sa flavor. Napakasarap ng cake mo, kaya taasan mo yan next time ha. So binigyan niya ako, for 2 tubs, binigyan niya ako ng isang lapad. So sabi, nahiya pa nga ako, ayoko pa nga tanggapin. Sabi ko, hindi yun lang yung price na, na ibibigay ko sa'yo. Sabi niya, hindi, tip mo na yan kasi sobrang sarap nga talaga. So ang gagawin ko ngayon, 2 tubs na size 8 nga to Actually, size 8 to yung gagawin ko sa kanya. So, 2 tub. Tapos, meron pa akong isang extra na maliit na tub para sa kanya. So, para dun sa bahay naman niya. So, today, sobrang busy ko yun kasi talagang didibdibin ko, nanamnamin ko ang bawat sandali ng paggawa ng piña colada cake ng bagong kaibigan ko. Ay, kinaibigan na nga. Why not? Pabayaan niyo na. Actually, siya din yung nagsasabi na kunin daw yung number ko dun sa anak niya. Gusto niya daw uminom ng coffee with me. Labas daw kami minsan. Sobrang nahihiya ko kasi talagang hindi naman ako magaling mag-Japanese. Hindi ako magaling mag-Nihongo. Kailangan ko pa mag-aral. O, diba? Kailangan ko mag-aral para sa kanila. Kasi meron mga ibang friends. Si Maria, yung mga mami na gusto makipagkaibigan, makipagkilala, diba? Kasi tambay kasi yung mga kaibigan ni Maria dito sa bahay namin. So ako naman, sabi ko, okay, kapag wala akong schedule sa araw na yan or kung kailan ako hima. Wow! Isugashi! Pero actually, sinasabi ni Maria na yung mami ko sobrang busy kasi niyan dahil siya lang yung kumikilo sa bahay. Meron akong isang tata. Yun nga lang kasi syempre mas busy si mami ngayon dahil kumukuha siya ng lisensya, nag-aaral siya, nagluluto siya, nagbebenta. So, hindi niya alam kung saang schedule niya ipapasok yung lalabas sila ng kaibigan nila or lalabas si mami, ganyan. Yun naman, thankful nga ako kay Maria kasi pinagtatanggol niya ako kahit paano. In short, pinagtatakpan niya ako kasi sobrang nahihiya talaga ako. Sinasabi ko kay Maria na, Buklo, pwede bang hindi na muna ngayon kasi napakahitakso, hindi ko alam kung paano makipag-usap. Diba, hindi naman ako magaling mag-Japanese. Kaya, wag ka mag-alala, mag-aaral ako. Ito namang moment na to, nagtatanong siya sa akin kasi nag-aaral siya magbasa. Binigay ko na yung cellphone niya. Pero yung laman nun, hindi ko siya pinag-download ng mga Roblox na yan. Kiss talaga. Hindi naman kasi sa nagiging masyado ako mahigpit or maarte akong nanay. Ayoko kasi matulad yung mga anak ko na lulong sa mga ganyang bagay, diba, pagdating sa cellphone.
Ako naman, yung mga anak ko naman kasi, pag sinabi kong bawal ang cellphone, itanggal nyo yan. Hindi pwede ngayong oras na to. Talagang tinatanggal nila. Binibitawan nila yung cellphone nila. Kaya nung time na yun, nagtatanong siya sa akin kung ano nga bang ibig sabihin ng poor. Hampas lupa, gano'n. Charot. So habang inaantay ko nga ang cake na maluto, gumawa muna ako ng retinol juice. Alam nyo mga mi, you have to invest like this one, yung juicer. Kasi sobrang magagamit nyo siya and sobrang hindi kayo magsisisi na bumili kayo ng ganito. Every day, I make sure na nakakagawa ko ng fresh juice. Kung hindi naman, basta sa isang linggo, madalas mga 5 days or 4 days, umiinom kami ng fresh juice. Hanggat maaari, sinasanay ko yung mga anak ko sa mga ganitong pagkain. Ayoko kasi ng puro chocolate, which is, it's bad to your health. Kaya retinol juice ang tawag is more on carrots kasi. Alam niyo naman ang carrots, 'di ba? Anti-aging, pampakinis, ganon. I'm not getting any younger, kaya kailangan kong uminom ng mga ganitong inumin, pampakinis, pampabata kung hanggat maaari. Saka healthy pa yan, di ba? Mas okay yan pag iinumin nyo siya every morning, wala pang laman yung tiyan nyo, mas healthy. Pwede nyo ring samahan ng apples and celery, tapos damihan nyo na lang ng carrots. At nagulat ako dito sa time na to, abay naligo mag-isa to si Gabo. Pero yun na lang, meron pang sabon yung ulo kaya pinaliguan ko na lang ulit. Tinawag niya ako niyan tapos syempre nagmamayabang pa siya sa akin. Sabi niya, Mami, tapos na ako maligo. Pagkakita ko, ay, meron pang sabon yung ulo. O, kaya pinaliguan ko na lang ulit. Alam niyo, si Gabo na to, ito yung pinakamalambing na anak ko. Anak ko lang, walang tatay. Charot. Siya talaga yung pinakamalambing na anak namin. So kapag nagagalit kami dyan, pinapagalitan namin yan. Magsasabi siya agad, Mami, Papay, ang sakit ng puso ko kasi nagagalit kayo sa akin. Sobrang madrama na itong batang to. Pero siya talaga yung pinakamalambing sa mga bata. Siya rin yung sutil. So ayan, sabi ko sa kanya, merong fresh juice si Mami, uminom ka dun, itry mo. Kasi hanggat maaari, pinapatry ko sa kanya lahat ng pagkain na healthy para masanay siya. Kasi mahilig to sa chocolate, manang-mana sa ama. Buti na lang talaga, mahilig uminom to ng tubig. Kaya hindi rin naman okay. Kaya pinipigilan ko talaga siya kumain ng chocolate. Tawang-tawa ako dito sa sagot niya. Sabi niya masarap, pero konting masarap lang. So ayun na nga mga mi, till next time, ciao!